Magandang araw po sa lahat. Ako po si Enzo Joaquin Tanupad at ngayong araw ipipresent ko ang Kabanata 37 ng Noli Me Tangere, ang Kapitan General. Sa kabanatang ito, makikita natin ang isang very interesting situation. May conflict between government at simbahan. At ang pinaka-importanting tanong dito ay, sino pa talaga ang may tunay na kapangyarihan? If we compare that sa modern setting, ang Kapitan General ay parang President or CEO level boss na kayang mag-decide para sa buong system. Pero ang challenge niya, paano maging fair kahit may pressure mula sa powerful groups? At dito natin makikita kung paano siya naging isang effective leader or kung naging effective nga pa talaga. Bago natin maintindihan ang story, let's clarify muna ang mga important terms. Kapitan General, ito ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan noong panahon ng Espanyol. Ibig sabihin, siya ang may final say sa maraming bagay. Eskomunikado, ito ay isang mabigat na parusa mula sa simbahan. Kapag ikaw ay eskomunikado, parang sinasabi na hindi ka na bahagi ng simbahan. So, malaking issue ito kay Ibarra. Fraile, sila ang mga Spanish priest na hindi lang religious leaders, kundi may malaking influence din sa politics. Arsobispo, siya ang head ng simbahan, parang boss ng mga pari. So kung pagsasamahin natin, may dalawang power dito. Government, Kapitan General, Church, Pile at Arsobispo, at dito magsisimula ang tension. Parang ano ito, dalawang boss na parehong gustong masunod. Ngayon, kilalanan natin ang mga tauhan. Kapitan General, isang makapangyarihan pero patas na leader. Hindi siya madaling ma-influence kahit ngang sibahan. Crisosmo Ibarra, ang bida ng kwento, isang edukado at idealistic na tao pero laging napupunta sa problema. Parang type ng tao na gusto lang gumawa ng mabuti pero laging may kontra. Maria Clara, hindi lang siya love interest. Siya ay isang simbolo ng kabutihan at katapangan. Kapitan Tiago, isang taon sumasabay kung sino ang may kapangyarihan. Praktikal, pero minsan walang sariling paninindigan. Padre Damaso, Salvi at Siblia, sila ang mga praile na kumatatawan sa abusadong paggagamit ng power. Kung gagawin nating modern version, Ibarra is the employee na may good intentions. Praile is one of those persons na toxic management. And Kapitan General is the CEO na kailangan mag-decide. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga tagpuan o settings ng kabanata. Una, sa sala ng tahanan ni Kapitan Tiago, ito ang pangunahing lugar kung saan nagaganap ang mga usapan, lalo na ang pagbisita ng Kapitan General. Dito natin makikita ang interaction ng iba't ibang characters at dito rin lumalabas ang tension between Ibarra at mga praile. Ikalawa, ang bayan ng San Diego. Ito ang mas malawak na setting kung saan nangyayari ang mga kaganapan. Dito, makikita kung paano naepektuhan ang buong komunidad ng mga desisyon ng mga kapangyarihan. Dito tayo sa Kabanata 37, ang Kapitan General. Dumating ang Kapitan General sa San Diego at agad siyang naging sentro ng atensyon kasi nga siya ang pinakamapangyarihan. Kinausap niya ang mga pilot tungkol sa issues kay Ibarra. Dito napapasa
Bangkok ang tensyon kasi expected na ang kakampi siya sa kanila. Pero ang nangyari, hindi siya nagwila agad. Instead, naging panuri siya. Lesson agad, hindi dapat one-sided ang decision making. Sa gitna ng mga reklamo, ipinagtanggol niya si Ibarra. So instead na sumunod sa pressure, pinila niyang maging fair. Pinuri rin siya si Maria Clara dahil sa kanyang katapatan at pagiging matapang. So hindi lang siya observer. Marunong din siyang mag-recognize ng good character. Then, pinayuhan niya si Ibarra na umalis muna ng bansa. Parang sinasabi niya, tama ka pero delikado ang situation mo. Pero si Ibarra, tumangi at pinili niyang manatili sa Pilipinas dahil mahal niya ang kanyang bayan. So dito makikita natin, kahit may chance siya maging safe, pinili niya ang prinsipyo. Ngayon, hindi lang natin titingan ang aral sa kwento. Iko-connect din dahil natin ito sa buhay natin bilang students today. Kasi kahit old story ito, it's very relevant pa rin siya sa real life situations natin. Unang aral, hindi lahat ng powerful ay tama. Sa kabanatang, makapangyarihan ang mga payle. Pero, hindi ibig sabihin tama sila. Modern lesson, hindi porket may authority, sikat, o maraming flowers, tama na agad. For example, sa social media, may mga trending opinions. Pero, hindi lahat dapat paniwalaan. So as students, matututo tayong mag-isip critically. Hindi lang sumusunod. Ikalawang aral, good leaders are fair. Ang Kapitan General hindi agad naniwala. Nakinig siya sa magkabilang panig. Ang modern application na ito, kahit sa school. May leadership roles tayo. Group leader, classmate, kaibigan. So dapat hindi bias, hindi may paborito. Marunong makinig bago mag-decide. Kasi ang tunay na leader, fair, hindi one-sided. Ikatlong aral, you stand up for what is right. Sa Ibarra, kahit may pressure, pinanindigan niya ang tama. Modern version of this, kapag may cheating, bullying, or unfair situation, alam natin kung ano ang tama. Pero minsan, natatakot tayo magsalita. The lesson is, doing what is right is not always easy, but it is always worth it. And the final one, love your country. Si Ibarra may chance na maging safe sa ibang bansa. Pero pinili niyang manatili. What can this apply? Ang pagmamahal sa bayan hindi lang big actions. Kahit simple things, pagiging responsible student, magalang sa kapwa, magawang ng tama kahit walang nakitingin, small actions can make big impact. So in summary, ang kababanatang ito ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan, kundi kung paano tayo magiging mabuting tayo at leader sa araw-araw. Ngayon, i-connect naman natin ang kabanatang ito sa kasalukuyan. Kahit matagal nang isulat ng Nolimitang Ngire, makikita natin na relevant pa rin ang mga isyong ipinakita dito. Una, may tensyon pa rin sa authority and the influence. Hindi lang, it's not only the government. It can happen sa school, social media, at society. Pangalawa, hindi lahat ng nasa posisyon ay tama. Katulad sa kabanata, may mga taong may power pero hindi ginagamit ito sa tama. Kaya mahalaga na marunong tayong mag-isip at hindi basta sumunod. Pangatlo, kailangan pa rin natin ng patas na leader. Mga taong marunong makinig at hindi bias. Pang-apat, mahalaga ang panindigan. Sa panahon ngayon, there's many pressure, many peer pressure, online influence, and expectations. Pero tulad ni Ibarra, kailangan marunong tayong tumayo para sa tama. At lastly, tayo bilang kabataan, tayo ang sumunod sa leaders ng society. So kung ngayon pa lang, marunong na tayong maging fair, mag-isip at gumawa ng tama,
mas magiging maayos ang future natin. Ang pagbabago sa lipunan nagsisimula sa maliliit na tamang desisyon araw-araw. Sino ang pinakamatataas na pinuno na dumating sa San Diego? Answer, Kapitan General. Ano ang tawag sa parusa kung saan ang isang tao ay itinitiwalag sa simbahan? Excommunicado. Sino ang bida na ipinagtanggol ng Kapitan General? Crisosmo Ibarra. Sino ang babaeng pinuril dahil sa kanyang katapatan at katapangan? Maria Clara. Saan nangganap ang pagbisita ng Kapitan General? San Diego. To conclude, ang kabanatang ito ay nagpapakita na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang tungkol sa position or authority, kundi kung paano how you use it. Ang Kapitan General ay isang balawa ng leader na hindi nagpagdala sa pressure at piniling maging patas kahit mahirap. Samantalang si Ibarra naman ay nagpakita ng panindigan. Kahit may pagkakataon siyang maging safe, pinili pa rin niyang manatili para sa kanyang bayan. Ngayon, for all of us, maaring wala pa tayo malaking kapangyarihan. Pero may choice tayo araw-araw. Pipili ba nating sumunod sa mali or we do the right thing? Kasi ang totoo, doon nagsisimula ang pagiging leader. Hindi pa sa position, kundi sa decisions. So before I end, I want to leave you with this question. Kung ikaw ang may kapangyarihan, paano mo ito gagamitin? Dahil sa uli, hindi ang power ang mahalaga, kundi ang paraan kung paano natin ito ginagamit para makatulong sa iba. Maraming salamat po. Thank you for listening to my reporting.